Welcome sa Tahanan ni Maria. Ngayon po ay ating itutuloy ang ating series ng title ay The Parent Within. So, bakit nga ba yung mga good parents sometimes nasasaktan nila yung mga anak nila pero hindi nila napapansin? Bakit nga ba? So, na-experience nyo na ba yung nasigawan nyo yung anak nyo? And then after a while, you feel guilty, ano? Ako madalas kasi mahal ko siya. Pero ang hirap talaga. Itong mga ginagawa namin hindi ako magbabalat kayo na sasabihin kong, ay, easy breezy, ay, ang bait ko. No. Actually, pinasok namin itong topic na to kasi sabi ko, inaaral din namin siya. Kailangan namin tong malaman. Kasi, hindi namin gustong kinatatakutan kami lamang ng aming anak. Yung sinusunod ka dahil takot siya sa'yo. What? Kasi nakakita na ako, wow, ang galing. Nakaranas na kasi ako nung may mga taong sinusunod ko sila kasi mahal ko sila. Nakakatuwa ang pagkatao nila at napaka-welcoming nila sa akin. Kaya tuloy, mas gusto ko silang sundin. Kaya, ang ito pong video na ito ay para sa inyo na gusto pong magbago. So bilang mga doktor, marami na po kaming na-meet na mga magulang na mahal nila yung anak nila. Pero ito yung mga magulang na talagang sinakripisyo nila yung kaya nilang i-sacrifice para sa kanilang mga anak. And minsan, may mga times na nagagalit sila, they lose their temper. May mga times nasisigawan nila yung mga anak nila on different age groups like children to teenager. And Kahit nga matanda na yung anak oo, nangyayari. Tama, nangyayari pa rin yan. And then, sabi sila ng mga salita na masasakit. Then later on, they will regret it. And take note, kahit po mga anak, nagagawa naman ito sa kanilang mga magulang. Yun yung totoo dun. Pero mahal nilang isa't isa. Pero yung mga gantong magulang, nagagawa, well, aminado tayo, nagagawa din natin. Pero ibig sabihin ba nito, masama silang magulang? Hindi. At masama din ba yung mga anak? Hindi naman parating. Diba? Tapos, imagine lang kasi, no? Na mahal mo, pero may nagawa kang, sana hindi ko na lang siya ginawa. Hindi ko na maibalik. Another scenario is, imagine a father na nagtrabaho ng pakahirap maghapon, uuwi siya sa bahay. After niyang masigawan ng boss niya, mapagalitan ng customer o kung sino man, and then uuwi siya sa bahay, iniisip niya pa yung kulang yung sweldo niya kasi kailangan niya ding magbigay ng mga pang-intrega sa kanilang household. Tapos ngayon, biglang yung anak niya, nakabasag. Siyempre, anong magiging reaction mo? Happy ka ba? Pagod ka na, kulang ka sa pahinga. Gutom at lahat ng mga suliranin. O after mangyari na ang gagawin ng tatay, ngingiti ba? Wow, ang galing mo, gano'n ba? Siyempre, magagalit siya, pwedeng nag-explode siya sa galit. Kaso, yung feeling na, ay shucks, ba't ko siya napagbuhatan ng kamay? Deserve ba niya? Na masigawan ko siya, masabihan ko siya ng masasakit na pananalita. Para bang nilabas mo sa kanya lahat ng frustration mo dun sa araw na yun? Ikaw nga sabi mo sa akin, bakit hindi na lang doon sa boss mo? Hindi mo magawa kasi syempre, boss mo yun, tanggal ka sa trabaho, dami mo nang problema, tas awayin mo yung boss mo, di ba? Ngayon, ito ngayon ang ating i-explore. Ito yung mga bagay na minsan din natin napapansin bilang mga magulang. Yung mga anak natin, hindi sila yung nag-create ng emotions natin. Hindi, madalas dyan, they just reveal yung emotion na meron na tayo. Think of your heart like a glass. Kung ano man yung nasa loob, no? Yun yung magmamanifest. Kung halimbawa, yun lang ang lalabas kung sakaling nabasag ito. Kunyari, yung nasa loob ng iyong puso, kung may kapayapaan yan, lalabas lang din kapayapaan. Sorry, ba? Pero kahit hindi mo nabasag, yung baso na puno ng tubig, kung nilaman niya doon, pagka na-shake siya ng buhay, sa buhay, mga problema na maring sa buhay natin, siyempre, pag sinik yung baso, may lumalabas na tubig. So, yun yung, kung ano yung laman ng baso, na yung tubig na nasa loob ng baso, kung ano ang laman niya ay anger, yun yung nag-spill out. Nag-spill out kanino sa mga family members natin. Pero what if peace, yung laman ng baso? So, kung peace yung laman ng baso, kahit na may mga life happenings, pag nag-spill yung water, pagka nagkaroon ng problem, yung peace, yung mananaig. Yes. Isa pang example, Daddy, kung puro
kahihiyan ang naiisip natin. No? Anong unang malalabas kapag nape-pressure tayo? Nakakahiya ka. Hindi mo na ako mali. Hindi mo na ako inisip. Kahihiyan ko, ganyan. Oh, wow. So, trabaho ng anak mo ang iyong kahihiyan, di ba? Hindi mo na ako, may linyang ganyan. Ayun. So, when you're under pressure, lumalabas lamang kung ano ang nandoon sa loob. Kung takot po ang namamayani sa puso, alugin mo ito muli, ilagay mo sa under pressure, ang lalabas lang din ay naturally fear. So, kapag ka naman mayroong pang painful memories sa ating puso, alugin mo ito ulit, naturally, ang lalabas, magsispill over, pain. And ang usual na nakakaranas ng pain na yon ay ang ating mga mahal sa buhay. So, ang tanong dyan, bakit nga ba nangyayari yan? So, usually, pagka na-overwhelm tayo, na-stress, or natatakot, ang naalala natin na bumabalik tayo dun sa usual response natin. Yung familiar na response tayo. So, pagka natakot tayo, na-stress, kung dati tayong naging response natin is magalit, well, yun yung magiging initial reaction natin. Or magsalita ng masakit, magmura, or any bad words, yun yung magiging initial response natin. So kaya parang minsan, ba't ko nagawa yun? And then eventually we will feel guilty and then we'll regret it. So yun yung naging familiar response eh. So yun yung nahalukay ng brain natin na previous response natin. So yun yung naging initial reaction natin. Kung anong natutunan mo noon, yun ang naya-apply mo ngayon. Pero ang good news dyan, itong mga familiar patterns na to ay nare-recognize and we can change it. Yes. And kung natutunan nyo yung dating maladaptive behavior, mga pangit na behavior na yun, kaya mo ring matutunan yung magagandang behavior para ma-overcome mo yung dating hindi magaganda. Example ako dyan, Mami. Kung nabutan ko pa yung recording tape, di ba? Pag nag-record ka ng tape, nag-record ka ng music, may gusto mo ng panibagong music, kaya record mo lang ulit. So, mapapatungan yung lumang music. So, parang ganun siya. Yung old familiar patterns natin, pwede nating siyang patungan ng good Panibago. pattern or good response. Yes. Maybe today, God is not asking you to become the perfect parent. Maybe He's asking you to be a healed one. So ngayong gabi, isipin po natin, ano kaya yung nakatrigger sa akin? Ano kayang mga situations yung na-trigger ako ng anak ko? Kasi yun yung magpipinpoint sa atin kung ano yung fear, anxiety natin, mga sources of pain natin that we have to go back to so that we can heal. So sa pagtatapos po ng ating session na ito, sa scripture, si God, we often see God as He responds with truth and mercy. And He corrects, but He never stops loving us. So ito po yung invitation sa atin bilang mga magulang na imitate natin yung way ni Lord. That we respond with truth and mercy sa mga anak natin, sa mga mahal natin sa buhay. And we have to remember na yung dignity ng bawat isa ng mga anak natin, we treat them as equals, yung mga tao sa paligid natin. And we also have to remember that we as well need the grace of God para magawa natin yun. Ang madalas na temptation dyan, isipin natin, syempre, Diyos siya eh. Kaya niya yan. Kaya niya magpasensya, mahaba pasensya niyan siya kasi ay almighty. Kaya dyan papasok si Saint Joseph. Kasi tao siya. Tao, no? Hindi wala siyang special powers talaga, no? Hindi siya Diyos. Pero, do you think pinagbuhatan niya ng kamay si Jesus para maging maayos na lumaki si Jesus? Do you think sinigaw-sigawan niya si Jesus? Bakit? Yun yung parang best na example para si Jesus ay lumaki to become the man he ought to be. Kasi naging example niya si Saint Joseph. Tama. O yan. So, ang next naman natin pag-usapan sa next episode natin is ano yung mga hidden signs ng anxiety na dapat alam ng mga magulang. Ano? So, abangan po natin yan dito lang sa Tahanan ni Maria. So, kung kayo po ay nakarelate dito sa ating story, sa ating napag-usapan, meron po kaming ginawang book. So, it has entire guide that will walk you through in this journey step by step. So, itong book po na ito ay para sa mga parents and aspiring parents.
So, makikita niyo po yung link sa comment section. For now, we'll see you again next time. See you again po and stay tuned dito po sa amin sa Tahanan Tahanan ni Maria.